Oh, nasaan na yun? Ano yun? Talyano ko, binenta na nga nilang gold dun sa Central Bank. O, diba? Yan po ang problema natin mga kababayan. Kaya oh, nasaan na yun? Ano yun? Talyano ko, binenta na nga nilang gold dun sa Central Bank. O, diba? Yan po ang problema natin mga kababayan. Kaya tayo po mga ordinaryong mamamayan, magising-gising po tayo. Pinagluloko po tayo ng kakarampot na ayuda. Huwag po tayong palilinlang. Kasi dyan po nila tayo ginagawang bobo at tanga. Maging matalino po tayo. Kahit wala po tayong pinag-aralan, binigyan po tayo ng Panginoon ng katalinuhan. Mayroon po tayong puso, may isip para makiramdam. Mayroon po tayong 5 senses paningin, pandinig, pangamoy. Aba naamoy nga natin kaagad yung yung malansang isda Ito pa kalang ginagawa nila. Kaya mga kababayan, ito na naman, eleksyon na naman. Cycle lang ito, ulit-ulit lang ganito. Pag hindi tayo gumawa ng sarili nating pasya, anong pagpapasya? Tandaan natin, pag isang kandidato namigay ng ayuda, maliwanag pa sa sikat ng araw, babawiin sa atin yan. Itagaan nyo sa bato. Pag hindi yan tumagos, bahala na kayo sa buhay ninyo. Bye-bye. Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Pag-asa ng bayan! Kabataan! Kabataan! Pag-asa ng bayan! Education not for sale! We are not for sale! We are not for sale! File na nag-donation. Pakinggan po natin si Rep. Raul Manuel para sa kanyang panawagan sa kabataan. Hello po sa lahat. Tayo po ay incumbent representative ng Kabataan Party List. Third nominee, si J.P. Garcia, Human Rights Defender, survivor ng anti-terror law. Second nominee natin, top 2 sa Agriculturist Licensure Exam, agrikulturista ng bayan, summa cum laude galing sa Silman University, si Pao E. Chavez. At ang ating bagong first nominee, abogado ng bayan, naging student agent sa panahon ng pandemya, namuno sa pag-iit ng karapatan ng mga kabataan at estudyante laban sa militarization ng mga campuses. Nandito po si Attorney Rene Co. Magbibigay po sila ng mga maiikling mensahe sa ating mga kababayan. Sa kasalukuyan pong politika kung saan pinipilit na pumili na lamang ng mga kabataan sa mga pwersa ng kadiliman at pwersa ng kasamaan, kailangan po natin ng makabayan at bagong alternatibo. Kaya narito po ang Kabataan Party List para pangunahan ang pagsusulong nito. Ako po mismo ay nakaranas ng dahas ng Estado sa forma ng mga gawa-gawang reklamo. Pinaratangan tayo na terorista sa pamamagitan ng anti-terror law, pero napatunayan din natin ang ating pagiging inosente at yung pagiging dalisay ng trabaho bilang isang human rights defender. At yan ang ating patuloy na ipaglalaban kasama ang Kabataan Party List. Ang paggamit ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng pagsusulong ng karapatang pantao para sa lahat. Isa akong proud na Bisaya. Yan, nakapile na siya so, ng COC ang kabataan. pila lang kaadlaw niagi na ay ni message na ako nga
teacher, isa ka teacher sa mga agricultural students dito sa Negros Occidental. Ngayon siya, Sir Pao, saon man ni ang akong mga estudyante dili na ganahan mo tuon kay wala sila ipaki. Daghan kayo ang gastuonon, mahal kayo mga panliton. Unsao na lang ang estudyante, unsao na lang ang ilahang edukasyon. So, happy kay ko karon nga nagkuyog ko sa Kabataan Party List kay ang amo jud gi-prioritize ang katong mga gina-neglect, ang katong mga estudyante gikan sa Bisaya, gikan sa Visayas ug Mindanao ng mga islands na luoy kayo daghan kay mga agriculture students nga naglisod kay wala sila pagkaon, naglisod kay wala sila kwarta ipamayad sa tuition. Unya karon wala na sila paki, ganahan na namong iilis. Kay salamat kayo. Ako naman po, si Reneco, dating Executive Vice President ng Kabataan Party List, dating UP Student Regent, at ngayon po ang unang nominado ng Kabataan Party List. Ako po ay naging abogado dahil po nakita ko ang bulok na politika, hindi lang sa loob ng pamantasan pero sa buong pambansa. Gusto po natin na tumulong sa mamamayan na araw-araw nakakaranas ng dahas dahil kulang ang sahod, dahil mataas ang presyo, dahil walang trabaho, kaya naman napapwersa silang lumalabas ng Pilipinas, mawalay sa kanilang mga pamilya para lang may kakaunti na maipadala dito sa kanilang mga pamilya habang sila magdutusa doon. Patuloy sa mga estudyante na gusto lang i-express yung kanilang mga sarili, gusto lang maging mag-aaral ng lipunan, pero ang sinusukli sa kanila ay pandadahas, suspension, termination, no? Kahit naman ang ginagawa lang nila ay nasa loob ng mga organisasyon, kahit ang ginagawa lang nila nag-aaral. Tayo pong nasa Kabataan Party List, sawang-sawa na sa ganitong modelo na ang pinagpapapilian lang, pinipwersa kami, pwersa ng kadiliman, pwersa ng kasamaan. Kaya naman, sila ang dapat matakot sa sinag ng kabataan. Sila ang dapat na matakot sa gilas, talento, husay, enerhiya ng magsusulong ng alternatibong politika ng pag-asa. Kami pong kabataan, nakakita na kami ng pinakamalang krisis sa mga nagdaang 3 taon, pandemya ang hinarap namin. Education sa bahay, sa classroom, online, sa Zoom, yun ang hinarap namin. Tapos pagbalik sa classroom, pagbalik sa eskwelahan, dadahasin kami. Sasabihin, napakabawan ng gantong-gantong mga ganap. Ang biglang mangyayari ay hindi kami pwedeng sumali sa organisasyon. Napaka-strict ng mga rules. At ang isusukli pag hindi ka sumunod dito, ganito nga, patuloy na termination. Red tagging pa nga. Kaming kabataan, nakikita namin ang isang alternatibong labas sa ganitong modelo ng lipunan. Kami po, ang kabataan, kasama ang malapad na hanay ng lipunan na kasama natin dito at isusulong sa Halalan 2025, kasama ang 10-point youth agenda. Ito po ang aming plano, ito ang patuloy na isusulong. Kaya naman sa 40 million voters ng youth dito sa Pilipinas, ito po ang challenge natin. Tayo po, dare to dream, dare to struggle, dare to win. Let us take our chances on hope. Let us choose hope. Yun lang po. Maraming salamat po sa pagtutok sa Kabataan Party List sa patuloy na pagpunta para sa tunay na pagbabago sa tunay na kinabukasan.